Kaugnay pa rin sa kaligtasan sa pagsalubong sa bagong taon, makakapanayam natin ngayong umaga si Fire Superintendent Romeo Rillo, Provincial Fire Marshal ng BFP Bulacan. Magandang umaga po, sir. Magandang po at malaking karangalan at kabilang ako sa inyong programa. Salamat po, sir. Kumusta po ang monitoring ninyo sa tindahan ng paputok dyan po sa Bulacan? Tuloy-tuloy yung inspection, every na pwesto, sinisiyasat, kung sinusunod yung safety requirements. Isa sa mga requirements, no heating devices sa loob ng tindahan, no vendor, no children, no minor allowed, no testing, at sinisita namin dapat meron silang mga fire extinguisher at water na magagamit. Sir, nung mga nakaraang araw po, may sinasabi sa amin, may mga natatanggap kaming report na maaaring yung doon sa mga tindahan ay hindi mo nakikitang nakadisplay yung mga illegal na paputok. Pero minsan daw, pwede daw may bulungan, tapos po ay may nilalabas silang mga illegal na paputok na nakatago lamang. Pati po ba ito ay nai-inspeksyon natin, sir? May nakasibilya na nagsusubaybay, pagka napatunayan na nagtitinda sila ng mga bawal, kinakatulong namin ng PNP para huliin sila. Opo. Tapos po, pati po ba yung mga sa likod ng bahay? Kasi meron din kaming nakuhang mga report noong mga nakaraang araw na bagamat hindi sila nagbebenta doon sa mga legal na pwesto ng paputok, merong mga gumagawa pa rin at nagmamanufacture nandun lang ba sa nakatagong lugar doon sa likod ng kanilang bahay? Pati po ba ito ay iniikot din po ng inyong mga tauhan? Iparating nyo lang sa amin, sabihin nyo na exact location, yung nearest fire department, iparating at mapuntahan namin. Kasi yan, nagtatago mga yan. Pero kami, kung may mag-i-report, makasabi lang yung location, pupuntahan namin kagad. Okay. Sir, yung sinasabi po ninyo na mga safety measures doon po mismo sa mga tindahan ng paputok, pakiulit lang po, sir, kung ano po yung mga ginagawa natin. Kanina po yung aming kapusong si Oscar Oyda, sinabi na niya na meron daw mga drum na nakaantabay doon sa mga stalls nitong mga nagbebenta ng paputok. Ano pa po yung mga iba-iba pang mga requirements na kailangan po para matiyak ang kaligtasan dyan sa mga tindahan ng paputok, sir? Sana yung drum, may tubig at timpa na magagamit. Pangalawa, may fire extinguisher at kailangan alam nilang gamitin ito. At ang mga requirements pa sa mga tindahan, no heating devices. Yung anumang bagay nag-iinit, electric stove, electric heater, toaster, maski mag-charge ng cellphone, bawal. Kasi bawal mainitan yung mga paputok na yan. Bawal din madaganan at madarang. At kung kayo po ay, kunyari, meron tayong mga kababayan na bibili ng paputok, meron po bang tamang paraan ng pag-iimbak dito? Kasi syempre, sabi nyo nga po, very sensitive ang mga ito, sir. Tama po kayo. Pagka bumili kayo ng paputok, huwag nyong dadaganan. Huwag nyong ilalagay sa mainit na lugar. Kasi pag dinaganan yan, na nagkiskisa, nagkakaroon ng friction, mag-i-ignite, mag-iinit. So, yun ang ating mga safety reminder. Okay, may iba pa po ba kayong safety reminder, sir, sa mga gagamit po ng paputok ngayong bagong taon po? Yung mga bata, subaybayan ng mga magulang. Hindi dapat hayaan yung mga bata na bumili at ang paputok. Kasi sila yung marami nasasaktan. Pangalawa, kailangan alam nila yung nearest phone number ng fire department para immediately makaresponde kami in case of emergency. Base po ba sa inyong mga statistics o sa inyong talaan po, tumataas po ba ang bilang ng mga kaso ng sunog kapag ganitong may pagsalubong sa bagong taon? Kasi alam naman natin may mga ilang insidente na noon na nagkaroon ng sunog sa ilang mga kabahayan dahil sa mga paputok na ito. Tama, pero sa ngayon, parang mababa siya kaysa sa mga nakarang mga taon. Kung meron magkakasunog, hindi naman masyadong malala, dasanin ng paputok. Kasi sa epektibong kampanya ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, kasama na kami, parang na-reduce naman, na-minimize naman. That's good news kasi mukhang natututo na ang ating mga kababayan. Maraming salamat po. Salamat din po. Maraming salamat at Happy New Year, Fire Superintendent Romeo Rillo, Provincial Fire Marshal ng BFP Bulacan.